Hello mga kabayan! Para sa ating mga savings goals for 2024, isa sa mga options ang digital banking, and for this tutorial, ipapakita ko kung paano ako nag-open ng Maya Savings Account. So first, open lang po natin ang ating Maya app, and para makapag-login, input natin ang ating password and then click login. And then, sa homepage po ng Maya, makikita nyo sa second tab yung savings. So, i-click lang po natin itong savings, or pwede nyo ring i-click itong may icon ng piggy bank. And then, sa next page po, i-click lang po natin itong start saving now. And then, sa next screen po ay makikita natin ang mga features ng Maya Savings. So, basahin lamang po ito at intindihin. At kung okay po sa inyo ang features ng Maya, pwede na po kayong mag-proceed. I-click lamang po ang green bar sa baba, Start My Savings. And then, sa next page po ay makikita ninyo ang declaration form. So, may dalawang boxes po ito. Ang una pong tinatanong ay kung kayo ay employed po ba sa Maya, or may mga relative po ba kayong employed sa Maya Bank. Kung wala, ay wag nang i-check yan. Ang second box po ay tinatanong kung kayo ay US citizen or green card holder. Kung hindi po, ay i-leave lang yan. And then, yung third box po sa baba, ito na po ay kung mag-agree kayo sa terms and policies ng Maya. Ito po yung i-check natin. And then, click lang po natin yung Open Savings Now para po tayo ay mag-continue. And then at this point, ay magpapadala na po ng OTP or one-time PIN sa inyong registered mobile number. Ang OTP po ay valid for 30 seconds. So kung halimbawa pong hindi nyo ma-input within 30 seconds ang ipinadalang OTP, i-press nyo lamang po ang resend para sa panibagong code. Now, after nyo pong ma-input ang code or ang one-time PIN, i-check lang po or i-click ang green bar which says verify. Okay, pagkatapos pong ma-verify kung tama yung OTP na in-input po ninyo, tapos na po, magkakaroon na kayo ng savings account details sa next page. So, nandyan po makikita ang inyong account name, account number, kung kailan tayo nag-start or nag-open ng ating account, at kung magkano po ang interest na ma-earn natin dito. So, please take note of the details po, especially your account name and your account number. Yan po ay kailangan yung kopyahin dahil yan po ang ilalagay ninyo sa payment form or sa deposit form kung kayo ay magpupondo ng account ninyo dito sa Maya Bank. At isa pa pong mahalagang paalala, kung mag-fill out kayo ng deposit form or magsiselect kayo ng options para sa bank name, ang pipiliin po natin is Maya Bank Incorporated. At ngayon po ay magde-deposit na po tayo sa ating Maya Savings. So, i-click lang po natin ang deposit, and then sa next page ay lalabas po ang dalawang options para sa inyong source of fund. Number 1 is kung galing ba ito sa inyong Maya wallet, and number 2 is kung manggagaling po ito sa other banks. So, kung magde-deposit po tayo via other banks, take note po natin itong mga detalye. Nandyan po ang bank name, ang inyong account name, at ang inyong account number. But for this particular example po, ang gagamitin natin na source of funds sa pag-deposit ay ang ating e-wallet. So, balikan lang po natin. I-click lang po natin itong arrow pabalik. And so, ang i-click kong source of fund is yung aking wallet. So, by the way, walang designated minimum amount for the initial deposit para dito sa Maya account. So, pwede na akong mag-transfer nitong 200 from my wallet to my Maya Bank. Pero, nag-cash in na lang din ako para medyo mas malaki yung aking initial deposit. Pero, walang problema kahit 100 pesos yung initial deposit ninyo. So again, after nyong ma-select yung source of fund, which is in this example is yung ating wallet, pupunta na po kayo doon sa select a destination. Makikita po natin dito yung last 4 numbers ng ating Maya Savings account. At dahil wala naman akong ibang nakalink na hinuhulugan galing sa aking Maya wallet, isa lang yung nakalagay dito sa destination. Pero in case nag-transfer na kayo before from your e-wallet, maaaring may mga nakalagay ng ibang options dyan. So, i-double check nyo lamang kung saan yung para sa inyong Maya Bank at iyon ang i-click. At pagkatapos po ay ilalagay na natin ang amount na ating i-deposit. So for this particular example, I will deposit 5,000 pesos. After I input the amount, i-click lang po natin ang continue, yung green bar sa baba. And sa confirmation page, i-click lamang po ang confirm sa green bar sa baba.
At yun lamang po, tapos na. Pwede nyong i-view ang inyong receipt sa inyong initial deposit or makikita din po ito pagbalik ninyo sa homepage ng Maya. Napakadali lamang po, 'di ba? So ilang minuto lamang ay meron na kayong panibagong bank account at nakapag-transfer na rin tayo from the e-wallet. So, dito po sa homepage ng inyong savings account, pwede nyo na rin po itong i-explore. Kasi makikita po natin may mga missions yata dyan para sa pag-boost ng interest. So, hindi ko pa po ito na-try. Ito-try ko po ito at babalitaan ko kayo siguro after several months kung magkano yung interest na nag-gain ng aking deposit. And as of recording, pagka-check ko po ng aking balance, so 1 day after akong mag-open, meron po akong na-earn na 0.38. So, 38 cents po ang na-earn na interest agad after 1 day nung aking in-open na 5,000 initial deposit kahapon. And also, I earned a voucher of 10 pesos. So, wala naman ako ibang ginawang transaction as of yesterday. So, I assume this is from the opening of the savings account. And speaking of vouchers, remind ko lamang po kayo, always check po yung available vouchers ninyo doon sa inyong profile. Kasi po ako, nung ako ay bagong user pa lang, hindi ko po alam na marami palang vouchers na na-earn din dito sa Maya. So, marami akong na-expired na voucher. Sayang din yan. 100 plus din po yan. Sayang din yan, pambili ng load. So, make sure po to check on your profile and click on vouchers para makita po ninyo ang mga available vouchers na pwede nyong i-claim kasi po may mga expiration period lang yan. For example po, yung na-claim ko, yung na-earn ko na 10 peso voucher, it's valid until February 1 only. So, I should claim it before the due date. Alright, so yan lamang po ang para sa tutorial today. I will make another tutorial kung paano po mag-transfer from another bank account to my Maya Bank. So, abangan lamang po yan at maraming salamat po sa panonood. Until next time, bye!